Hey mga Spart, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa vlog ngayon, mga Spart, pag-uusapan po natin ang mga bagay na malakas makapang-attract sa lalaki para maisip ka palagi. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na malakas makapang-attract sa lalaki para maisip ka niya palagi is medyo taasan mo ang tingin mo sa sarili mo. Yan ang unang bagay kayong Spart upang talaga namang mas lalong lumakas ang attraction ng lalaki sa iyo. Kailangan medyo taasan mo ang tingin mo sa sarili mo. Ngayon, mapapaisip yung iba at baka mapataas ng kilay pa. Kayong Spart, bakit naman ganun? Di ba't mali yun? Mali kapag sobra. Tandaan mo, mali rin kapag kulang. Dapat medyo may tiwala ka sa sarili mo. Dapat medyo may pride ka. Medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo. Medyo lang. Bakit ganun kayong Spart? Sapagkat magkakaroon ka ng kumpiyansa. At makikita at masisense ang aura mo ng mga tao sa paligid mo. Mapapansin ka ng isang tao na mga lalaki o ng mga tao sa paligid mo na, diba, kumpiyansa ka, medyo mataas tingin mo sa sarili mo, the way ka magsalita, the way ka kumilos, the way mong gawin ng isang bagay, mas attractive yun, mas kaakit-akit yun. Kaya walang na-attract sa'yo, walang nagka-agus sa'yo, puro kahiya, puro ka takot, puro ka negative, kasi wala kang believe sa sarili mo, masyadong mababa ang tingin mo sa sarili mo, kaya mababa rin ang tingin sa'yo ng ibang tao. Kung gusto mo na respetuhin ka nila, tumaas ang tingin nila sa'yo, o maaaring mahulog ang loob nila sa'yo, o mahalin ka nila, talaga naman ka-inspired, ikaw mismo sa sarili mo, simulan mo, medyo taasan mo ang tingin mo sa sarili mo, medyo lang. Kasi, kung di mo gagawin yan, maniwala ka sa akin ka-inspired. Kung may boyfriend ka man ngayon, o may partner ka, o mister ka, sigurado ka inspired, bababatingin yan sa'yo. Kasi ikaw mismo, mababatingin mo sa sarili mo eh. Kung gusto mo ka-inspired na ang lalaking mahal mo, ay talaga namang mas lalong ma-attract sa'yo, o mas lalo kanyang talaga namang ibigin, magpakita ka ng kumpiyansa sa pamamagitan ng simulan mo sa sarili mo, medyo taasan mo ang tingin mo sa sarili mo, ka-inspired. At ang malang bagay na malakas makapang-attract sa lalaki para isipin kanya palagi is, huwag masyadong papansin. Yan ang pangalawa ka-inspired na talaga naman upang maisip ka palagi o mas lalo kanyang maisip ng lalaking minamahal mo o nagugustuhan mo, mas lalo siyang ma-attract sa'yo, huwag kang masyadong papansin. Ang mindset ng iba mali. Yung ibang babae, yung ibang lalaki, yung ibang tao. O halimbawa kayo mga babaihan, yung iba sa inyo, ang mindset kailangan ko magpapansin. Siguro, konting papansin, konting motibo, pero wag sobra. Maganda, wag na rin masyado magpapansin. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka, magpaganda ka. Hindi mo na kailangan pa magpapansin. Magpa-sexy ka. Hindi mo na kailangan pa magpapansin. Dahil ang mga katangian mo, ang value mo, ang siyang talaga namang makapangyarihang bagay na magkukuha ng interest niya at pansin niya. Ang problema sa inyo, inuuna yung landi kaysa self-improvement eh. Inuuna yung pagpapapansin kaysa self-improvement. Kaya huwag kang masyadong papansin sapagkat nalalaman ng isang lalaki kung ang babae papansin o nagpapapansin. Parang kayo. Di ba't malakas ang radar mo? Di ba't malakas ang pakiramdam nyo pag merong lalaking umaaligid-aligid sa'yo at nagpapapansin sa'yo? Di ba't alam mo? Sapagkat ganyan ang mga babae. Malalakas ang pakiramdam pagdating sa mga nagkakagusto sa kanila. Ganyan din kami ka-inspired. At ayaw na ayaw namin sa babae papansin. Mababa ang tingin namin dyan. O real talk. Ako na mismo nagsabi sa'yo. Bababa ang tingin sa'yo na lalaki. Kapag masyado kang papansin. Ikaw ba gusto mo sa lalaki sobrang papansin? Diba? Mapapaisip ka din eh. At kung hindi ka masyadong magpapansin at magpo-focus ka na lang sa pagpapaganda, pagpapasexy, pag-aayos ang buhay mo, at sa iba pang magpapataas ng value mo, doon ka mapapansin ng lalaki. Siya ang papansin sa'yo o makakapansin sa'yo. Mag self-improve ka, ka-inspire.
Pangatlong bagay na malakas makapangatak sa lalaki para maisip ka niya palagi is, dapat magkaroon ka ng mga tagahanga. Yun ang pangatlo, ka-inspire. Ka-inspire, parang mahirap yan ah. Bakit? Wala naman, hindi naman ako kahanga-hanga. Hindi naman ako attractive. Problema ba yun? Di gawin mong kahanga-hanga ang sarili mo. Hindi ka attractive, gawin mong attractive o kaakit-akit ang sarili mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Napakahalaga ng self-improvement. Unahin mo ang sarili mo. Huwag kang puro landi. Huwag kang puro kung ano-ano. O kaya naman huwag kang puro papansin. Dapat unahin mo ang sarili mo. Dahil kung gagawin mo yan, ka-inspire, dudumugin ka ng mga manliligaw mo. Kung unahin mo ang self-improvement, magpapaganda ka, magpapasexy. Ayusin mo ang forma mo, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang ugali mo, ang personality mo, ang attitude mo, ang looks mo. Sigurado ako maraming makakapansin sa'yo. Maraming mahuhulog ang loob sa'yo. Maraming didiskarte sa'yo, maraming manliligaw, maraming may in love sa'yo. Isa yun sa mga talaga namang dapat mong tandaan palagi. Isa yun sa mga malakas makapang-attract sa lalaki upang maisip ka niya palagi ka-inspire. Dapat magkaroon ka ng mga tagahanga. Magkakaroon ka ng mga tagahanga kung susundin mo ang payo ko sa iyo ngayon. At kapag nagkaroon ka ng mga tagahanga, dadami pa ng dadami yan sapagkat maraming tao makikurious kung bakit maraming nag-aagus sa iyo. Bakit maraming nai-inlove sa iyo. Makikurious sila. Ngayon pati sila mag-i-invest na ng pag-iisip sa iyo. Magkakaroon na rin sila ng interest sa iyo. Parami ng parami yan. Kaya tingnan niyo yung mga artista, yung mga celebrity, kahit yung mga sikat na vlogger at iba pang mga tao. Bakit? Parami ng parami yung nagkaagusto sa kanila. Dahil, nag-curious yung iba, bakit ang dami nagkaagusto doon? Bakit ang daming na-inlove doon? Hindi, pati sila sa katagalan, na-inlove na rin doon, nagkaagusto na rin doon. Diba? Kaya gawin mo akit-akit ang sarili mo para maraming humanga sa'yo. At ang pinaka maganda dyan, ang lalaking tunay mong gusto. Ang lalaking tunay mong mahal. Kung single ka man, yung nagugustuhan mo, kung may partner ka man, yung lalaking mahalin mo, talaga naman, mas lalong ma-attract sa'yo. At palagi ka niyang maiisip, palagi ka niyang maalala, at lagi siyang babakod sa'yo. Mababalaw siya sa'yo, ka-inspire. Pangapat na bagay na malakas makapang-attract sa lalaki, ka-inspire, upang maisip ka niya palagi, dapat may trabaho ka at nagiging busy ka rin. Yan ang pang-apat, ka-inspire. Totoo yan, dapat magkaroon ka ng trabaho o kung ano mang pwede mong pagkaabalahan, dapat nagiging busy ka rin. Bakit ganon ka-inspire? Sapagkat mas gusto ng isang lalaki o ng mga kalakihan yung babaeng busy at hindi masyadong focus sa kanila. Kahit ako, mas gusto ko yung babaeng may silbi sa mundo, sa bansa, sa ekonomiya, kasi yung lagi siya nakapokus sa akin, kasi yung lagi siyang needy sa akin, lagi siyang chat ng chat, text ng text, call ng call, gusto lagi magkita kami. Ayaw namin ng ganon. Gusto namin talaga naman na binibigyan kami ng pag-iisip at kuryosidad kung anong ginagawa niya, kung kumain na ba siya. Diba, hindi yung easy na, yung masyadong easy. Bigyan mo ng challenge yung boyfriend mo. Bigyan mo ng challenge yung mister mo. Huwag kang magmahal ng sobra, huwag sobrang oras ang ibigay mo. Magpaka-busy ka upang hanapin ka niya at siya lagi ang una magparamdam sa'yo. Dapat huwag kang puro landi, huwag kang puro pag-ibig, mag-focus ka sa buhay mo. Sa mga ginagawa mo, ang lalaki, nandyan lang yan. Ang pag-ibig, andyan lang yan. Ang relasyon mo, nandyan lang yan. Kung hindi ka masyado magpo-focus ng sobra dyan, magpo-focus ka sa mga bagay na mahalaga din naman sa'yo, hindi yan mawawala. Ang problema lang naman kung bakit natatapos ang relasyon, ang pag-iibigan at nawawala ang interest at attraction ng partner mo sa'yo sapagkat masyado kang needy, nasasakal siya at wala ng challenge sapagkat habol ka ng habol. Palagi kang andyan, nagpaparamdam, sobra kang available palagi. Nababalo ka na, naghahabol ka na, naa-addict ka na sa kanya at ayaw ng partner mo nun. Ang gusto niya, nagpo-focus ka rin sa ibang bagay. Ang gusto niya, naghahabol pa rin siya sa'yo. Ang gusto niya, siya yung nababalo sa'yo. Ayaw namin yung babae, sobrang mahal kami. Gusto namin yung mayroon pa rin kaming kine-chase o meron pa rin kaming hinahabol sa'yo. Kaya lagi mong tandaan yan upang ang lalaki maisip ka palagi at palagi pa rin siyang ma-attract sa'yo, ka-inspire. Ang limang malakas makapangatak sa lalaki, ka-inspire, para maisip ka niya palagi is magpaganda ka ng katawan. Yan ang panlima, ka-inspire. Ka-inspire, magpaganda ng katawan. Opo, ka-inspire, totoo yan. Dahil kung gagawin mo yan, sigurado kung ikaw mismo makakapagsabi lang sa sarili mo na totoo ang sinasabi
Aldin, hindi ka inspired na talaga namang mas lalo talagang magiging malambing sa iyo ang asawa mo. Mas lalo magiging romantiko sa iyo ang boyfriend mo. Mas lalo silang mababaliw sa iyo. Mas lalo dadami magpaparamdam sa iyo. Manliligaw sa iyo, talaga mandidiskarte sa iyo. Maraming masasabik sa iyo. Totoo yan, ka inspired. Pero syempre dapat loyal ka, faithful ka sa partner mo. Siya lang dapat. Diba? Minsan nga kahit di mo nakitin, di mo nalandiin yung boyfriend mo o yung mister mo. Basta magpaganda ka lang ng katawan, magpa-sexy ka, di mo na kailangan pa mangakit, di mo na kailangan pang manlandi sa partner mo. Pag inuna mo yung sarili mo, nagpaganda ka ng katawan, pusa na yan. Sila na mismo ang hahabol sa'yo. Sila na mismo ang talagang maaatat, masasabik sa'yo, ma-excite sa'yo, mangungulit sa'yo. Kasi syempre may mga mata yan eh. Maaalala niya palagi sa isipan niya kahit nasa trabaho siya, kahit inasikaso niya yung negosyo nyo, magkalayuman kayo, naisip niya yung kaseksihan mo. Lalaki yan eh. Yan, lalaki din yung nasa harap ng cellphone mo, TV mo, di ba, ka-inspired? Ganyan yan. Ganyan na kaming mga kalalakihan. Ka-inspired paano yan? Bakit? Payatot ako eh. Sabi naman ng isa, ka-inspired ako naman. Chubby, umataba. Problema ba yan? Di kilusan mo. Diba? Mag-grind ka na sa pagpapaganda ng katawan. Ang problema, kung hindi pa nga nagsisimula, sumuko na. Isipin mo, hindi pa nga nagsisimula, sumuko na. Subukan mo muna. Sa umpisa lang naman mahirap. Ito't lagi yung tatandaan to ha. Sa lahat ng bagay sa mundo, sa lahat ng larangan dito sa daigdig, sa umpisa lang mahirap. Laging sa umpisa mahirap. Pag nalagpasan nyo yan, madali na lang yan. Pag nasanay ka na, para ka na lang naglalaro. Tandaan mo yan, sa umpisa lagi mahirap. Kaya pag nahirapan ka sa umpisa, ituloy mo lang. Pag nalagpasan mo yan. Tulad ng pagpapaganda ng katawan, pag-gym, pag-jogging sa umaga, pagda-diet, pagpapapawis, pagbubuhat, diba? Kung ano ba ang ginagawa para maging sexy ka, sa umpisa lang naman yan eh. Mahirap eh. Pero pag nasanay na yung katawan mo, nasanay na yung isip mo, nasanay na yung lifestyle mo, nasanay na yung sarili mo, yung damdamin mo, hanap-hanapin mo na. May kasama ka man o wala. Saan man at kailan man. Talagang tuloy-tuloy niyan ka-inspire. Isa yun sa mga sikreto upang ang lalaki talaga namang palagi ang isipin, laging maakit sa'yo, ka-inspire. Ang ano malakas makapatak sa lalaki inspired para maisip ka niya palagi is dapat kang maramdaman na binabalyo mo ang sarili mo. Yun ang pang-an ka-inspired. Napakahalaga nito. Ka-inspired, focus. Makinig ka mabuti. Alam mo, ka-inspired, pag na-sense o naramdaman ng isang lalaki na ikaw mismo di mo pinapahalagahan ang sarili mo, mawawalan siya ng respeto sa'yo. Bababa ang tingin niya sa'yo. At unti-unti mapapatingin siya sa iba. Sa iba? Oo, doon sa iba na talaga namang binabalyo ang sarili nila. Ka-inspired, gusto ko sa akin lang tumingin ng boyfriend ko. Gusto ko sa akin lang maakit tumingin sa akin ng asawa ko. Kung gusto mo mangyari yun, ibalyo mong sarili mo. Ka-inspired, binabalyo ko naman ang sarili ko ah. Noon siguro, yung iba sa inyo yung iba lang naman. Noon siguro, pero nung na-inlove ka na, nabaliw ka na, na-addict ka na sa pag-ibig mo sa kanya, para bang ginaganyan-ganyan mo na ang sarili mo. Ano halimbawa, sisinungaling palagi sa'yo, sinasaktan ka pisikal, niloloko ka ng babae, palaging may bisyo, ayaw na magtrabaho, na may mera na lang sa'yo, ginagamit ka na lang, at kung ano-ano pa, pero andyan ka pa rin, marupok ka, ka-inspired, pag-ibig to Pag-ibig pa ba yan o katangahan? Talaga naman mag-isip ka. Diba? Magkaiba ang talaga namang realidad sa sarili mong mundo. May sarili kang mundo Bakit? May sarili kang paniniwala. Ano yun na? Pag-ibig to Pag-ibig? Pag-ibig pa ba yan? Yung iba sa inyo, hindi na pag-ibig yan. Sarili mong mundo yan. Na nagpapakatanga ka. At sa sarili mong mundo, ikaw lang ang karakter. Ikaw lang ang tao dyan sa sarili mong mundo. Ikaw mismo, pinapaniwala mong sarili mo na magbabago siya pag nanatili ka. Magbabago siya kapag nagpakabuti ka lang. Magbabago siya kapag kahit sinasaktan ka na niya, hindi ka susuko. Oo, medyo may tama doon, pero dapat turuan mo rin siya ng leksyon kapag sobra na lumayo ka. At yung mga tinuturo ko sa inyo, gawin mo. Pag sobra na, pag lagi ka ng umiiyak o sinasaktan, ganyan yan ka-inspired. Sa mga sikreto. At yan, lagi mong tandaan. Dahil totoo yan.
Diyan namin nirespeto at mas talong minamahal. At iniisip palagi ang babae. Na-attract kami sa ganyang babae. Binavalue ang kanyang sarili. Pinapahalagahan ang kanyang sarili. Marami talagang magmamahal sa iyo sapagkat makikita nila sa iyo na ikaw mismo ay mahal mo ang sarili mo. Tandaan mo yan upang lalaki ay palagi kang maisip sapagkat palagi siyang maaakit sa iyo. Sa ganyang personalidad mo at attitude mo ka-inspire. Ang bitong malakas makapangatak sa lalaki inspired para maisip ka niya palagi is maging simple at mapagpakumbaba. Yung papito ka-inspired, totoo yan. Kung magiging ganyan ka, sigurado ka-inspired, meron at merong magkakagusto sa'yo. Meron at merong mai-inlove sa'yo or manliligaw sa'yo at mag-i-stay sa'yo. Kabaliktaran kapag ikaw ay mapagmataas, talaga naman at kala mo kung sino ka, wala mag-i-stay sa'yo. Kung may mag-stay man, kung may tumagal man, pero hindi yan hanggang dulo, malamang. Ikaw ba naman, dami-daming tao, ba't ikaw pipiliin ko? Eh, ganyan ang ugali mo. Dami-daming babae. Diba? Bakit ikaw? Sabihin mo, dahil maganda ako, dahil sexy ako. O bakit, ikaw lang ba maganda sa mundo? Ikaw lang ba maganda at sexy dito sa bansa? Dito sa lugar natin? Sa lugar nyo? Pumunta lang ako ng BGC, Makati, di ba? Kung saan man, sa Quezon City, sa magagandang lugar, Cebu, mga nagagandang dalagat babae dyan, sa Bicol, o kung saan man, Pagansinan, Pampanga, Tagaytay, napakaraming babae, huwag kang magmalaki. Huwag kang magmalaki. Talaga naman maging mapagpakumbaba ka at simple. At makikita mo ang totoo at ang katotohanan na mas maraming mai-inlove sa iyo kapag naging ganyan ka. At ang lalaking minamahal mo at laman ng puso mo ay talaga namang laging ma-attract sa'yo. At ang pinakamaganda ay palagi ka niyang isipin. At kapag lagi ka niyang iniisip, mababalo siya sa'yo. At talaga namang lagi ka niyang papahalagahan ka-inspire. Max Pard lang po. Salamat po Max Pard sa pagtapos ng vlog dito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga di pa po na-subscribe, ay po Max Pard, click nyo rin po yung subscribe and click nyo rin po notification bell upang mag-update po kayo pag may bago pong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakamas lang po sa aking Facebook at may profile picture ko at pakichat lang po ako. Ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat, Max Pard, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!